Morning guys, dito kami ni Jeremy ngayon sa grocery. Nakapag-ikot-ikot na kami actually kasi kami nakausap ko sa insurance. Need lang nila ng mga pictures ng repair. Sabi ko yung sidings namin tapos na, pero yung roof ngayon gagawin ngayong June. So ang tagal ko naka-on hold. Sabi kasi ako kung send ko sa'yo pag natapos na yung repair. So ayun, check mo kayo. Ayun, asparagus, murang-mura. Grabe namang beans to, napakamahal. $8.99 sa super. Yung asparagus $4.99 pero ang laki ng bugkos eh. Sabang yung konti lang. Baka naman siya na tayo yung isang pack. Hindi. Dati kasi mas maliliit yung sobrang laki. Mahal na talaga. Mahal talaga. Mushroom na. Kuha tayong mushroom. Ito, kuha ka na. Ito malit na bag eh. Ilan? Wala masyadong tao ngayon. Ako ng pakwan. Sana matamis. Kuha sana ako ng kangkong. Sabi ko ayos, masarap sa sinigang to. Kaso $9.99. Huwag na lang. Spinach. Pwede na yung spinach. Masyadong mahal yan. Ayun si Jeremy, pinakuha ko ng kamatis. Hindi raw magaganda yung mga kamatis. Ito yung mini cucumber nila, naka-sale $4.57. Try ko gumawa ng yung 3 days pickle. Sarap yan sa side dish. May spinach pa tayo, sibuyas. Hindi niya mabuksan yung bag eh. Mahirap buksan. Kuha lang ako ng portobello mushroom. Kuha sana ako ng mais. Kaya lang mukhang tuyot na tuyot eh. Halos karamihan may mga na eh. Canadian na tag para mas madaling makita. Sabi bababa daw ang grocery pero malabo. Mas lalong tumataas. Tofu. Ayan na, kung anik-anikang napagkukuha. Magpipizza kami mamayang gabi. Kaya bumili ko nito. Flatbread. Kuha lang ako ng sausage para sa pizza. Pila ka na kaya? Pila ka na. Kumuha ako ng salami. Tsaka yung brown sugar na sausage. Lalagay ko sa pizza. So kumuha lang ako ng cheese para sa cracker.
Ayun, hello guys. Ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog. Hindi na ako nakapag-vlog dun sa meat shop at saka sa ano. Medyo tumaas din yung price no sa meat shop. Yung usual na binibili ko nasa 120. Ngayon inabot siya ng ano, 150. Pero okay lang kasi nagdagdag ako ng ox tongue. May pakita ko sa inyo. So yan, start muna tayo rito sa haul natin dito. Yan, muna ko lang pang spring roll na wrap. Yung malaki at saka maliit. Tapos, frozen na mixed veg. Masarap to para sa fried rice. Tapos, flatbread. Either mamaya or bukas, magano kami ng pizza. Tapos, salami. Ito. Yung brown sugar and honey flavor na breakfast sausage. Johnsonville. Masarap to eh. Pati yung honey garlic nila masarap din. So, try nyo yung mga tiga dito sa Canada. Masarap yung brand na yan. Tapos, itong cheese na may almond. Masarap to para sa cracker. Tapos, Philadelphia na cream cheese. Bumilagsa ako ng banana. So, kapag kayong banana is malambot na at di naubos, masarap yung banana bread na merong cream cheese. Share ko din sa inyo yung recipe ko nun. Kasi ito para sa toast, urban garlic na cream cheese, mozzarella, itlog. Ito yung tofu na dessert. Tapos yung regular na tofu. Ito yung pakwan. Mga maganda naman ang tunog. Sana matamis. 6 something yung isa nito eh. Tapos yung Ensure na protein drink ni Habi. Yan, condense, gata. Bumili rin ako ng ibap. Tapos, cream style corn at saka corn kernel para sa mais con yelo. Spam. Tapos, baked beans. Ito yung gochujang na for bibimbap. Calamansi extract. Ito, rice seasoning. Tapos nakakita ko ito bago ng Clubhouse. Garlic plus. Try ko siya. Baka masarap sa chicken. 4 cheese na tomato sauce. Coconut water. Tapos oyster sauce. Ito yung kalbi sauce. Hoisin. Tapos lace na barbecue. Tsaka yung cotton buds, Q-tips. May nabili kami sa sa Dalarama last time. Napakalambot eh. Kaya ito nalang bilhin ko. Mas magandang gamitin ito, matigas. Tapos, almond na Vaseline lotion. Tapos basil and oil na cracker. Kape. Ancient grain na tinapay. Bihon, pang stock up lang. Tapos, spaghetti. Ayan, tulungan na Jermaine. Siya nag-ayos sa dry goods eh. Ako sa mga produce at saka sa karne. So, ayan. Ligpitin muna namin para next naman, yung next batch ng haul. So, ito yung iba. Crispy fry. Magic chips na barbecue flavor. Tempura butter. Saging na saba. Munggo. Ito masarap din tayo, pastillas na ribisco. Tapos, beef cubes. Shrimp. Ito yung yung mini cucumber. Try kong gumawa ng 3 days pickled. Okra. Nalimutan ko bumili ng frozen sa tawag mo doon sa superstore. Kaya bumili na ako ng fresh. Broccoli, cucumber, isang green pepper. Marami pa akong peppers na red kaya di mo na ako bumili. Carrots, talong, labanos, kubocha, saging. Ito yung sinasabi ko na pag may natira. Usually kasi si Habi lang kumakain. Minsan niya may natitirang 3 na overripe na. Yun ang ginagawa kong banana bread. Tapos mushroom. Ito, portobello mushroom, garlic, tomato,
Yellow onion. Tapos sa ilalim, red onion. Tapos siomai. Sarap yung partner ito sa fried noodles. Tapos basa fillet. Ito yung fish tofu. Salmon. Tapos daing na bangus. Actually, ano to? Boneless na bangus. Hindi ko muna siya, kinuha ko yung walang marination. Kasi parang gusto kong iihaw to eh. Yung may palaman na kamati, sibuyas. Yan, baka this weekend magawa yun. Tapos hipon. Yung mga karne nandito. Yung sliced beef. Yung sliced beef masarap yan kasi pwede gamitin sa Philly cheesesteak na sandwich. Pwede sa pho, pwede sa banh mi. Kaya isang malaking ganyan, matagal na yan. Aabotin na yan ng isang buwan. Pinoportion ko yan, minsan higit pa. Tapos, tawag mo ito? Pork shoulder. Tapos yung rib finger na beef. Boneless chicken thigh. Tapos, chicken wings. Tsaka ito, yung ox tongue. Bumili ko ito kasi mag-ano ko. Kasi may plan sa next week. Hindi pa naman sure kung tuloy, pero pinagpaplanuhan. Ngayon ko matutuloy. Ito yung dadalhin kong baon. Bumili ko ng para sa, ang tawag mo doon? Estopado at saka yung mushroom na may cream. Na gagawin ko siya two-way. Two-way na lengua. So, share ko sa inyo yung recipe. Dati na-share ko na yung recipe yung cream sauce na may mushroom. So, ngayon, gagawin ko siyang dalawang luto para ma-share ko rin yung estopado style. Marami nagre-request niyan eh. Kaya lang hindi ko na nalugaran uling gawin. Nasa magkano ba to? Yung isang ganito 28? Parang ganun. So yan lahat na pamili. Medyo mahal. Kasi nga marami. Tagal ko rin din nakapag-grocery. So this time sana umabot to ng 3 weeks. Mukha na mga abot. Tatry kong paabotin ng 3 weeks. Usually kasi pag nag-grocery ako every 2 weeks eh. Ngayon tatry ko mag 3 weeks para medyo mas makatipid-tipid. Adjust na lang ng mga pangsahog. Ayun o, 7 na ng gabi. Ngayon pala kami nag-start. Actually mga 6:30 kami nag-start. Pukain namin yun. Papalitan ng mga garden soil, pating soil. Tapos lagyan ng mga bato-bato. Tapos gagawa kami nung parang alternate ng mga bato na yun na lalagyan ng mga halaman in between. So yan. Hinantayin namin medyo mawala init kasi na sobrang init. Ganito yung saktong oras na gumawa niyan. Total mahaba naman ang liwanag. Si John nasa kalusot wala pa, hindi pa nakakauwi. Nag-pick up siguro ng niya. Compost kasi yan, kaya ang baho. Kaya may mga gloves kami. Yan, to be continued tomorrow. Kasi nahukay na, tambakan na ng lupa. Tapos diniligan para bumaba siya. Tapos tambak ko din ng panibago. Tsaka kami mag-start magtanim ng halaman in between sa mga bato. Kasama na rin ang dilig. Ayun natapos na magtambak.
Bukas ready na yung na taniman at tambakan ng mga bato. Kailangan kasing gawin yun dahil nga, sobrang, clay na yung no? Sobrang Pag naano mo, tigas eh. So, pinalitan namin ng lupa, nilagyan ng parang drainage dahil doon sa mga bato. Yun yung makakatulong magkaroon ng kumbaga parang puwang doon sa pagitan ng bato. Doon dadali Para yung hindi tubig. makompact din yung lupa. Pero yun, lulubog yun. Tingnan. Nilubugan. Diniligan na niya. Tsaka binasa na yung lupa para bumaba pa siya. Para kung kailangan pandagdagan ng lupa, add namin bukas. May mga extra pa kasi kami binili. So we'll see. Pero parang feeling ko kulang pa rin yung halaman. Tapos bukas na yung birthday ni Papsi. Ngayon, ayun. Grocery lang kami. Kamusta? Dumaan din kayo sa mga di ba? Nagbigay kayo ng mga Tapos yun, nagpasa kami ng mga resume ni Jermaine. Kasi lagi siya nagpapasa dito around sa area kasi meron kami dito sa Skyview, Redstone, dito sa Cornerstone na magkakatabi lang. Ang daming establishment na pwede niyang applyan. Pinasahan niya na last yun. Siguro late last year. Tapos after napasa siya sa mga online, wala pa rin tawag. Sa Indeed, pasa rin siya. Wala. Yung McDonald's dito online din kasi hindi pwede nung lang handout. Kailangan sa online. Wala pa rin tawag. So sabi ko kanina, sige ako, pagkatapos natin ayusin yung grocery, print ka ng resume mo, pasa ka uli. Try natin. Then drive around ko siya. Ano yung mga nakausap? Sabi, Hindi raw sila hiring. Iba naman, sige, dali mo na lang sa front yung resume mo. Tapos yung dalawa, hindi tinake talaga yung resume niya. Kasi wala raw silang hiring. Yung Chalo. Chalo, yung dito sa may Popeyes at saka sa may... Yun ang hirap. Hindi naman doon sa sabihin natin na may discrimination. Sila nga yung mga nagsasabi na may dinidiscriminate sila ng mga Canadian na sinasabi nila. Lalo na yung mga nasa Ontario, yung mga newly graduate na sabi na natin talaga yung nila, yung race nila, Indians. So, yung mga Indians, sinasabi nila, racist daw yung mga, ganyan, newly graduate, hindi raw sila pinapapayag na makapasok sa kumpanya dahil sa color nila. Sila nagsasabi nun, may mga vlog pa sa YouTube na nagsasabi nun. Pero, na-experience nyo ba dito? Kagaya ni Jermaine, hindi siya brown or kung ano man race yan or kulay niya. Nag-apply. Pero hindi nila tinatanggap. Ang tatanggapin nila yung mga kalahi nila. Totoo yun. Mga kalahi nila talaga. As in, kasi alam niyo man dito sa area namin, dito kami sa main Northeast, talagang mostly sila ang mostly talaga sila yung, tsaka yung mga sila na yung may mga aray ng mga establishment. manager nila, mga Manager sila pa rin. So yung HR. mga tao sila, parang ilan nila lang makikita mo na talaga. Sa amin, tinry na nila yun eh. Mga tinry nila pumasok sa amin, mga skilled. Bibigyan nila mga certificate nila, skilled. Pagdating sa namin, sa test namin ng actual, wala na. Delikado sila. Welding, mga crane operator ako, forklift driver ako, maya bagsak yung tubo, sisira. Nakakawa. Ang daming mga kabataan ngayon na walang makuha trabaho. Hindi lang naman si Jermaine. Nung nagpasa kami, nakita pa ni Jermaine yung katrabaho niya sa Jollibee rin, na kaibigan niya. Wala rin daw work na mahanap. Anong ethnicity nun? Pilipino diba? din. Pilipino rin. Sabi niya, meron daw siya nakita na yung kasama niya rin na Arab daw. Hindi rin daw makahanap ng trabaho. Hirap talaga na Niloloko ko nga si Jermaine. Sabi ko, kulayan mo nila yung mukha mo ng brown. Baka matanggap ka pa. Sabi ko nga doon na nga lang sa kanila, kaso delikado kasi. Hindi naman ako na pagiging racist, pero makikita mo talaga na once nakapasok sa eto na lang kwento ni ni Kuya Louie, kung kilala, natatandaan niyo pa si Kuya Louie, asawa ni Ate Carol. Sa Canada Post nagwo-work. Nakapasok HR ng na Indian, babae daw. Maya, dinoktor nila yung
numbering, kasi may numbering sila ng seniority. Seniority, para kung sino unang mano. 1 to 100, ganyan, or kung ilang hundred sila doon. Bigla raw yung parang mga bago, parang nag-jump pa, ano, no? At nalagpasan pa daw sila. Nalagpasan pa sila, yung mga matatagal na, ilang years na. Ay, nireklamo nila. Hindi kasi basta-basta dapat basta ganun. ganun. Tsaka, bakit the-jump na ganun para lang mabigyan ng... Kasi sa kanila, parang yung seniority yata, yun din yung nagdidictate ng, ano, na kung saan ka makakapwesto, ikaw yung makakapamili, di ba? Yeah. Eh, Wala, kahit sabihin mong ayaw mo, nakikita mo nangyayari. Nakikita namin. Tapos sila pa yung nagsasabi na racist daw ng mga Canadian, ganyan. Hindi naman sa galit kami o ano, pero nangyayari dito sa area namin. Si Jeremy na mismo Nakakaawa lang din si Jeremy kasi alam mo yung gusto niya magtrabaho, kaya lang talagang walang makuha. Eh, hindi naman namin siya maiano na skilled kasi syempre nag-aaral pa siya, di ba? Tsaka hindi, papasok siya ng school ng next year, January. So ngayon, habang wala pa nga, gusto niya magtrabaho or mag-part-time. Kahit nga full-time, wala. Pinasahan niya na nga lahat, ang dami Tsaka na. inaano namin, dito nga lang din sa malapit sa amin, para na sa ganun hindi na siya Tsaka hindi mo siya mabiyaheng nagdadrive, malayo, di ba? Hindi man siya nagdadrive. Meron sana sa trabaho, pwede ko may pasok na server. Ang problema naman kasi sa trabaho ko, ang layo. Pag tinake mo siya ng bus, ang daming stop. Aabot ng 2 oras mahigit ang biyahe niya. Eh kung part-time lang, ang trabaho is 4-5 hours, di ba? Kawawa naman. Pwede ko siyang isabay, pero pag pauwi, Maghihintay paano? pa rin, maghihintay pa rin siya, no? Oo. Yun ang mahirap kay Jermaine din, yung sitwasyon niya na ganun. Kaya nga sabi ko sa kanya, porsigihin mo kung ano man yung gusto mo sa buhay o gusto mong matapos, gawin mo. Kasi dito sa ano natin, sa generation nyo, ako, kailangan talaga maging resourceful ka, tsaka maraming alam. Actually, marami na rin naman ako na ituturo diyan kahit na ayaw niyang matuto. Natututo siya di ba? Kailangan. Hindi, yung ibig sabihin ganyan, Jermaine, kabit mo itong mga na to. Ano mo to? Malaking bagay din naman kasi matutunan yung mga Tatanungin niya, ganun. paano ba to daddy? Tuturo ko sa'yo, maya sa kanya ko na pinapagawa. At least, doon sa mga ganung bagay, kahit mga simpleng electrical, simpleng mechanical, natuturo ko sa kanya na in a way na practical na natututunan niya, di ba? Magagamit niya pagdating ng panahon. Kaya pa. For now, ayan. Siya yung Tis-tis tiga-edit. Tiga-edit Tis-tis na lang muna siya. Wala, talagang lahat na. Pinasahan niya, wala. Paano ang gagawin? Pero sa totoo lang nakaipon siya ng pang ticket niya. Oo. Sa kanyang pera yun. Pera niya Bulsa yun. Hindi namin siya ni-encourage na mag-provide siya ng sarili niyang ticket. Tsaka hindi, pati talaga na marunong siya mag-ipon. Kasi kumbaga yung pag-edit niya, binabayaran din naman namin. Binibigyan din naman namin siya. Para kahit pa paano. Yung nakaraan niya, binibigyan mo ng cash, ayaw Ayaw, binalik ko cash. Mami, pwede paano na lang? Kasi tinulungan siya Binigyan niya ng cash. Pag tinutulungan ako, kunyari may makukunin kami mga bato, hindi ko inaano na hindi siya bigyan. Kasi nga, alam naman natin na wala Pero siyang hindi naman siya nanghihingi. Hindi siya nangihingi. Pero yun nga, binibigyan pa rin naman namin. Kusa na lang din. Lalo pag tumutulong. Kasi maano naman siya. Lagi naman din ako Lagi sasamahan nang niya. tumutulong, lagi nang sumasama kay Pag Carla. grocery. Grocery. So, ayun. Nakakalungkot lang yung ganun. Tapos sila pa yung mismo nagsasabi na racist daw mga Canadian. Dito talaga Pag di sila tinanggap, sasabihin nila dahil sa kulay nila. Pag pinauwi sila, sasabihin nila dahil nga... Pero hindi lang naman sila nakakaranas Hindi lang nun naman sila yung tao na nakakaranas nun. Lahat Tama. Lalo sa panahon na yun. Dahil kasi sobrang dami na nung tao. Kaya hindi rin ako na yung kapwa ko Pilipino, papasok ako kapwa ako Pilipino. Mas gugustuhin ko na yung kaysa baka magpasok ako ng tapos pipiliin niya rin yung kalahi niya. Di yung kalahi ko na lang din. Parang ganun nangyayari Di syempre, dun panalo yung mga Pilipino kasi pagdating sa skill talaga. Sa skill, sa work ethics. Dun tayo nakikilala talaga Talaga sa trabaho. Kumbaga may refer ka man. Alam mo talaga masipag. Hindi dahil sa kalahi lang or what.
Ay, nako, yun lang naman. Nakakaawalan din tong isa kasi gusto tayo matrabaho ni Jeremy pero Kaya na-share din naman namin dahil nga nakikita namin dahil first hand, pag nag-a-apply kasama si Carla, nagpapasa ng resume, laging denied siya. Tsaka dati, saglit lang yan. Si Jonas nun, di ba? Oo, Pag sinamahan ko saglit yan, lang. Hindi, pasa. kahit Accept yung kaagad. kasama ko na, na Canadian nga, yung puti, si Jane, Yung yung anak anak, niya. niya, hindi rin makahanap ng trabaho. Ang dami nga daw nga kabataan na mga walang trabaho. Samantalang dati, pag kabataan, apply lang yan. Saglit lang. Hire Kasi ka nga, agad. yung mga student, international student, yung mga Natitake na temporary permit dito, di ba? Work permit. Nakukuha nila yung mga yung mga basic na trabaho na para sa bata. Kaya sila yung nawawalan yung mga bata. Dahil syempre, kumbaga sa mga high school or mga kagaya nila Jeremy, experience talaga Gusto nila magkaroon ng experience Kailangan yun. Kaso kakompetensya nila, yun. Yung Yung mas may edad na sa mas kanila may na. mga edad. Mas may mga experience. Bukod pa ron nga, yun nga, yung mga may-ari ng, kunyari, mga Paano nga? Kasi Timoto. mas mura ang ano nila. Di ba? Mas mura Bagay. na babayaran nila. Kaya nga, na rin siguro nga, na ikat na rin talaga yung mga ganun, Kailangan din magbawas. Hindi Magbawas, kakayanin. Hindi na kinakaya ng economy ng Canada Pabagsak Ay, well, anyway. Na-share lang naman namin sa inyo yung mga ganap Frustration namin ng tsaka ano frustration dahil sa bata. Kasi syempre, gusto niyang maka-experience na magkaroon maging ng experience pero hindi makapasok. So we'll see. Kung wala talaga, wala namang magagawa. Hindi naman namin pababayaan yan. Oo, nandito na naman siya. Oo. Hindi naman namin pababayaan na Kaya Antay na lang siya ng school. Ganun talaga. Kaya for now, taste. Sabi nga namin, tiyaga lang. pahirap talaga dito sa Canada. Hindi siya padali. Tapos yung competition, lalo na sa trabaho pahigpit ng pahigpit. Yeah, kaya kung may mga trabaho talaga kayo na stable na, i-keep talaga kasi pag nawala ng trabaho ngayon, ang hirap. Hindi basta-basta. Sabi nga, nag-apply siya ng inspector yung Indiana, di ba? Natanggap siya. Kaya lang, alam namin na sasablay siya kasi ilan na rin yung tinanggal doon Pagkaraan lang ng mga ilang buwan, tinanggal na siya. Hindi magawa yung trabaho. Hindi na nila magagawa basta-basta ayaw naman namin pasukan ng mga Pilipino. Meron kaming Pilipino doon na dalawa magkapatid. Pero yung isa umayaw na rin. Mga engineer yun Mga graduate na engineer. Mahirap. Ganun talaga. Tiyaga-tiyaga muna. Sabi ko Jermaine, antay-antay lang. Makaka-ano ka rin dyan. Makakahanap din. Darating din naman yun. Problema lahat naman may solusyon Paano guys? Yun lang naman. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aming grocery day. Grocery At day. konting tanim, pag-aayos ng aming garden. Unti-unti yan. So bukas, samahan nyo naman kami na matapos yun at saka punta nga sa birthday. Parang problema yan. Lahat may solusyon. Correct. Paano guys? Thank you for always watching. See you on the next vlog. Bye.